Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Sa episode na to ay muli po nating talakayin yung napakainit na issue at mga kontrobersiyang kinakaharap ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Siya po ay naharap sa mga mabibigat na akusasyon at alegasyon ng misuse of public funds at lalong-lalo na nung siya po ay naglilingkod pa bilang Secretary of Education, maging dito sa kanyang opisina sa Office of the Vice President ay maraming mga seryosong paratang ang ibinato sa kanya. And this demands our immediate attention and resolute action. This is not actually a partisan politics, but it requires that we must uphold the principles of justice, the accountability, transparency, and the rule of law. Sa mga nakaraang mga investigasyon na isinagawa ng ating mababang kapulungan sa pamamagitan ng Committee on Good Government and Public Accountability, marami tayong mga ebidensyang nakita na may kalinawan na mukhang nasasangkot nga sa misuse of public funds ang ating pangalawang Pangulo. At dahil dito, kinakailangan na harapin ng mga responsableng public officials kung paano ginastos talaga ang daang-daang milyong piso na ipinagkatiwala sa Office of the Vice President at maging doon sa Department of Education noong ang ating Vice President ay naglilingkod pa bilang Secretary of Education. Hanggang ngayon kasi hindi pa kasi binibigyan ng kalinawan. Wala pang malinaw na paliwanag ang binibigay sa ating mababang kapulungan at maging sa atin, sa ating taong bayan. Hindi pa natin alam kung saan talaga napunta yung daang-daang bilyong pondo ng bayan. And dahil dito, nagkakaroon ng erosion of public trust. Nawawala tuloy ang tiwalang ibinigay ng taong bayan sa opisina ng Office of the Vice President. Kinakailangang ipaliwanag to ng mga responsableng opisyal nang mawala na ang duda sa kanila na nagkaroon ng misuse of public funds. Kung hindi nila to gagawin ay ito ay katumbas ng pag-undermine sa very foundations of our democracy. Sa kasalukuyan ay meron ng dalawang impeachment complaints na naisampa sa ating mababang kapulungan. Pero hanggang ngayon, linggo ng gabi, ika-9 ng buwan ng Disyembre, yung dalawang naunang impeachment complaints ay hindi pa po umuusad sa mababang kapulungan. Hindi natin alam kung ito ay maire-refer pa sa Committee on Justice for Deliberations and Investigation. At marami din tayong naririnig ng mga opinion sa mga politiko na gahol na daw sa oras upang bigyan pa ng pansin ng impeachment complaint dahil marami daw problema ang ating bansa na dapat harapin kaysa pagtuunan ng pansin ang mga impeachment complaints laban sa ating Vice Presidente. Nakakapagtaka sapagkat sa ating bansa, para sa akin, siguro maniniwala din kayo, na numero unong problema ng ating bansa ay ang korupsyon. At ang korupsyon na nangyayari sa ating bayan ay involving not only a million or millions of pesos but hundreds and hundreds of millions of pesos. Pero kung isusuma total mo nga, lumalabas pa na bilyon-bilyon yung mga pondo ng bayan na hindi maipaliwanag kung ito ba ay ginagastos ng naaayon sa batas. At nakakalungkot mapakinggan at malaman ng ating mga public officials kapag sila ay inuusisa ng mga ahensya ng gobyerno na may katungkulan upang malaman kung tama bang ginastos ang pondo ng bayan ay umiiwas sa kanilang mga responsibilidad na ipaliwanag kung saan at papaano nila ginastos ang pondong ipinagkatiwala sa kanilang taong bayan.
medyo nakakabahala itong mga inuugali ng ating mga public officials at hindi na sumusunod sa mga prinsipyo ng separation of power sapagkat palagay ko naman ay nakita ninyo, nasaksihan ninyo kung paano nagkaroon ng willful disregard no, to obey the summons no, issued by the House of Representatives to those public officials belonging to the executive department. Hindi umaaten, kung umatin man ay sumumpa, o sumumpa man ay umuiwas sa mga katanungan na kinakailangan ng malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa pondo ng bayan. Ito po ay seryosong bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Importante po na ito ay magkaroon ng masusing investigasyon, hindi lamang sa mababang kapulungan, kundi dapat makarating ito sa isang impeachment court doon sa atin sa Senado. Hindi natin dapat palagpasin ang ganitong klaseng pangyayari na kung saan ang isang public official ay naaakusahan, na pagbibintangan na hindi tama ang paghawak ng pondo ng bayan, milyon-milyon, daan-daang milyong piso ang involved. Pero sinasabi ng ibang politiko na hindi daw to ganun kaimportante. Ano ba ang importante? Yung paggastos ng pondo ng bayan at hindi ipapaliwanag sa mamamayan kung saan ito napunta? Daan-daang milyon or bilyong piso ang involved dito. Ganun kaimportante kung bakit dapat pag-usapan to. Marami daw problema ang kinakaharap ang ating bansa. Totoo yun, maraming problema kinakaharap ang ating bansa. At isa na dito, siguro, number one problem of this country is corruption. Kung itong numero unong problema na korupsyon ng ating bansa ay hindi pagtutuunan ng pansin at hindi sasabihin na importante, sapagkat marami daw mas importante sa bagay nito. Abay, paano pa uusad ang ating ekonomiya? Kung ang mga pondong ipinagkakatiwala sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ng mga bilyong-bilyong pondo, pagkatapos ng taon na hindi maipaliwanag kung saan dinadala ng mga taong responsable. Sa tingin nyo ba uusad ang ating ekonomiya? Sa mga bilyong-bilyong pisong hindi maipaliwanag kung saan ginagastos, na instead of na ito ay ipaliwanag kung ito ba ay talagang napunta sa project na may kinalaman sa healthcare system, mga projects na may kinalaman sa edukasyon, sa infrastruktura, no, sa pangkabuhayan upang iangat ang katayuan ng ating mga mahihirap na kababayan, ay napupunta lamang sa bulsa ng iilan na public officials na ating ipinagkatiwala itong malalaking pondo ng bayan. Sa aking palagay, dapat bigyan ng importansya ito. Hindi dapat palagpasin ang pagkakataon na imbestigahan at busisiin kung saan talaga dinadala ang pondo ng bayan. Hindi pwedeng idahilan na wala ng oras, wala ng panahon ang ating kongreso na ito ay busisiin. Marami pa pong panahon upang ating malaman kung tama bang ginastos ang pondo ng bayan. Sa ating saligang batas, meron po tayong tinatawag na regular process when it comes to the impeachment complaint, the impeachment proceedings. But there is an exemption to the rule to set aside this regular impeachment process. At alam po yan ng ating mga kongresista. They can even set aside their own rules of procedure pagdating sa impeachment proceedings. Pwede nga nilang gawin ng 1, 2, 3 araw ang pagpoproseso ng isang impeachment complaint upang ito ay madala na agad-agad sa mataas na kapulungan sa Senado upang ang Senado ay ma-convert na sa isang impeachment court. Kung may political will, ay kayang-kayang gawin to sapagkat meron na tayong mga
kasaysayan na nagsasabi na ang isang impeachment complaint ay pwedeng madaliin. Ginawa na po natin 'to kay Joseph Estrada, na kung saan minadali ang isang impeachment, process kung saan na-impeach nga diyan sa mababang kapulungan ng dating presidente na si Joseph Estrada. Nangyari na din 'to sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona na minadali din ang impeachment, process. Bakit hindi natin magawa ngayon laban sa ating, pangalawang pangulo na nahaharap sa isang seryoso at mabigat na mga akusasyon tungkol sa mga daan-daang milyong pisong pondo na hanggang sa kasalukuyan ay hindi naipapaliwanag ng tama kung saan ba talaga napunta yung confidential funds. Sa ganang akin, dapat kung may mga public officials na ganito na hindi binibigyan ng respeto ang saligang batas, hindi binibigyan ng respeto ang separation of powers, hindi binibigyan ng respeto ang taong bayan upang sila ay bigyan ng tamang kaalaman kung ang pera bang kanilang ipinagkatiwala sa mga public officials ay ginastos ng naaayon sa batas. Kailangang ihinto natin, no, ang ating pagtitiwala sa mga taong ito na hindi talaga dalisay ang paglilingkod sa ating bayan. Kung kaya't dapat ay sila ay maparusahan ng batas na hindi na muling makapaglingkod pa sa ating bayan sa pamamagitan ng isang impeachment sa Senado. Marami pong paraan upang madaliin tong impeachment process na to. Pwedeng ang ating taong bayan ay pumunta sa kanilang mga kinatawan sa kanilang bawat distrito at kausapin ang kanilang mga kongresista na kumbinsihin sila na ituloy ang proseso ng impeachment sa mababang kapulungan upang ito ay makarating sa Senado. Ipaliwanag nila kung gaano kaimportansya to at na dapat mabigyan ng kaliwanagan nang sila naman ay magkaroon ng katahimikan, no, sa pag-iisip kung talaga bang tunay at dalisay ang intensyon ng mga public officials na to. Kung hindi, dapat ay tanggalin na sila sa posisyon at palitan ng karapat-dapat ng mga politiko na malinis at tapat ang paglilingkod sa ating bayan. At sa ating mga vloggers, no, tayo din ay may katungkulan na ipaalam sa ating mga kababayan, sa publiko, sa inyong mga subscribers, sa inyong mga followers, dapat there must be a public education about this impeachment process and also about the public funds on how it should be spent, kung saan dapat to dalhin at kailangan maging alerto tayo at bantayan kung ang mga politikong ito ay talaga bang tunay na nagsisilbi sa ating bansa, no? So kinakailangan nating umpisahan sa ating mga kinatawan, kausapin natin sila na ipagpatuloy itong proseso na 'to at bantayan nating mabuti, no? Kung hindi ay, huwag nating iboto sa susunod na eleksyon ng ating mga kinatawan. Kung hindi sila makikinig sa mga kahilingan ng ating bayan, ng taong bayan, ay ipaliwanag dapat kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Dahil tayo po dapat ang nasusunod, hindi yung iilang politiko. Tayong mga mamamayan ang may lakas, may kapangyarihan upang sundin ng mga tao, ng mga politikong naglilingkod sa ating bayan. Kung hindi sila susunod sa atin, sa susunod na eleksyon, palitan natin lahat ang mga politikong may kulay ng korupsyon dito sa ating bansa.